Hindi na lihim na ang mga drone ang naging susi sa halos lahat ng tagumpay ng Ukraine laban sa Russia. Pangunahin dahil sa mga drone, kaya nagawang wasakin ng Ukraine ang isang katlo ng Black Sea Fleet ng Russia. Gamit ang mga drone, nakapaglunsad ng paulit-ulit na malalim na pag-atake ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Unti-unting pinahihina ang makinarya ng digmaan ni Vladimir Putin. At ngayon, mas pinapalakas pa ang sitwasyon ng Ukraine pagdating sa mga drone. Talagang todo na ang Ukraine ngayon matapos tumaas ng 9% ang kanilang arsenal ng mga drone. Nanginginig na sa takot si Putin. Ang Russia ay hindi pa handa sa magiging epekto ng pagpapalakas ng puwersa ng Ukraine sa pamamagitan ng kanilang mga drone na nakakasira sa Russia. Noong Hulyo 7 iniulat ng Defense Express ang mga natuklasan ng isang pag-aaral na isinagawa ng Georgetown Security Studies Review at ng Atlantic Council na mga think tank. Ang pag-aaral ay masusing sinaliksik ang kakayahan ng Ukraine sa paggawa ng drone at natuklasan na ang bansa ay gumagawa na ngayon ng 9% na mas marami kaysa noong 2024. Noong nakaraang taon, ang Ukraine ay gumawa ng humigit kumulang 20,000 drone bawat buwan pagsapit ng tag-init ng 2,000 at 24 na may tinatayang taunang kabuuan na 240,000 drone. Noong 2025, ang buwan ng bilang ay tumaas ng mahigit 20,000 sa loob ng isang buwan lamang. Ang Ukraine ay gumagawa ng kasing dami ng drone gaya ng ginawa nito para sa buong taon ng 2024. Kung ipagpapatuloy ang ganitong bilis, mahigit 24 na milyong drone ang nasa arsenal ng Ukraine bago matapos ang 2025. Sa ngayon, ayon sa Defense Express, nasa isang kakaibang posisyon ang Ukraine. Mga 20,000 drone kada buwan ang bagong pamantayan nito at mukhang kaya itong suportahan ng kasalukuyang kapasidad ng paggawa ng Ukraine. Pero pwedeng lumago pa ito mula rito. Ang isang bansa na nasa beast mode na pagdating sa paggawa ng drone ay may potensyal na itaas pa lalo ang produksyon nito kung makakamit nito ang dalawang bagay: pangmatagalang mekanismo ng paggawa ng drone at mas maraming pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya ng drone. Sa pangmatagalang usapin, mahalaga ang proteksyon ng intellectual property. Ayon sa United 24 Media, marami sa mga drone ng Ukraine ay hindi nakapatente batay sa mga pinagsamang ulat. May mga paalala o limitasyon sa problemang ito. Ang ulat ay limitado lamang sa datos ng mga patent ng drone mula 2022 hanggang 2023. Noong panahong iyon, nasa mga unang yugto pa lang ang lokal na produksyon ng drone ng Ukraine. Kaya malamang na marami sa mga drone nito ay naipatent na mula noon. Pangalawa, maaaring sinadya ang hindi pagpaparehistro ng patent. Ang mga dokumento ng patent ay naglalantad ng mga sikreto sa likod ng isang produkto. Kailangan nilang gawin iyon upang legal na maprotektahan ang mga sikretong iyon. Maaaring may patakaran ang Ukraina na iwasan ang pagpaparehistro ng patent hanggang matapos ang digmaan para hindi makuha ng Rusya ang mga dokumentong nagpapakita kung paano ginagawa ang mga drone ng Ukraina. Sa kabila nito, mahalaga pa rin ang mga patent para mapalakas ang produksyon ng Ukraina, lalo na kung makikipagtulungan ito sa mga kaalyado para gumawa ng mga drone. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Ang mga patent ay maaaring mahalaga sa paglawak ng produksyon ng Ukraina na lampas sa 9% na itinaas noong 2025 dahil sa proseso ng produksyon mismo. Particular, ang standardisasyon ng produksyon para matiyak na lahat ng drone ng Ukraina ay pumapasa sa tiyak na pamantayan ng kalidad para matiyak na kaya nilang gawin ang kinakailangan kapag ginamit laban sa Rusya. Sa halip na basta maglabas ng mga patakaran, dapat tutukan ang mahigpit na pagpapatupad nito para matiyak na maaasahan ang lahat ng modelo ng drone. Isang hamon na lalo pang mahalaga sa panahon ng digmaan, kung saan madalas nauuna ang bilis kaysa sa kontrol sa kalidad. Ayon kay United 24, bagamat hindi lang patente ang tanging paraan para matiyak ang standardisasyon sa pangmatagalan, malaki pa rin ang naitutulong nito. Ipinapakita ng mga patente ng Ukraina kung paano eksaktong gawin ang kanilang mga drone, nakapakipakinabang sa mga lokal na gumagawa, at panlabas na kasosyo na makakatulong sa hinaharap. Kung walang patente, maaaring gumawa ng mga standard operating procedure para sa paggawa at posibleng mas madaling maprotektahan ito
mula sa pampublikong pagsusuri habang nagpapatuloy ang digmaan. Karagdagan pa, may issue rin sa pera. Ito ang punto kung saan nabanggit ang pakikipagtulungan ng Ukraine sa mga kaalyado nito para sa paggawa ng mga drone. Sa loob ng bansa, ang paggawa ng Ukraine ng mga pangmatagalang kontrata sa mga gumagawa ng drone ay magiging napakalaking tulong para lalo pang mapabilis ang produksyon ng mga drone. Tulad ng binanggit ng RBC Ukraine, papayagan ng mga kontratang ito ang mga manufacturer na makagawa ng mga desisyon kaugnay ng pagkuha ng mga talento, pagpaplano ng produksyon, at paghahanap ng mga susunod na pamumuhunan. Tulad ng resulta, lahat ay magiging matatag. Ang katatagang ito ay maaabot lang sa pamamagitan ng pangmatagalang kontrata. Ngayon, makakapag-focus na lang ang mga manufacturer sa paggawa ng mga drone nang hindi na mag-aalala kung paano mapananatiling bukas ang operasyon nila. Ngayon, bukod sa lokal na produksyon, may mga oportunidad din ang Ukraine na makipag-ugnayan sa mga gumagawa ng drone sa ibang bansa. Mahalagang bagay yan. Kapag may produksyon sa ibang bansa, lalo pang tumatatag. Siyempre, ang mga lokal na gumagawa ng drone sa Ukraine ay malinaw na mga target ni Putin. Posibleng atakihin ng leader ng Russia ang mga pabrika nila gamit ang missile at drone para mapabagal ang Ukraine. Hindi iyon magiging option kapag ang mga drone ng Ukraine ay ginagawa rin sa ibang mga bansa, maliban kung gusto ni Putin magsimula ng digmaan laban sa mga kaalyado ng Ukraine. Titiyakin nito ang tuloy-tuloy na linya para sa produksyon ng drone ng Ukraine. Upang mas mapalago ang 9% nitong pagtaas, nakikipag-ugnayan ang Ukraine para makabuo ng mga pakikipag-partner dahil alam nila ito. Noong Hulyo 7, iniulat ng Aviation Week na nakipag-partner ang Ukraine sa isang lihim na kumpanya ng drone na itinatayo ng dating Chief Executive Officer ng Google, si Eric Schmidt. Ang ulat nito ay kasunod ng iba pang mga balita na nagsasabing may bago ng United States-based na drone partner ang Ukraine at ngayon ay may mas marami ng detalye ang Aviation Week tungkol dito. Sinasabi nito na naniniwala ang Ukraine, ang bagong United States na kumpanya, ay mayroon ng kakayahan na magpadala ng daan-daang libong drone sa Ukraine bago matapos ang 2,000 at 25 at malamang na mas lalaki pa ang produksyon sa 2,000 at 26. Ang kumpanya ni Schmidt, ang Swiftbeat Limited Liability Company ay nairehistro bilang negosyo noong Agosto 2023. Mukhang matagal nang pinaplano ni Schmidt ang ganitong uri ng pakikipagpartner. Kasama sa mga drone na kayang ipagkaloob ng kumpanya ni Schmidt ang interceptor drones na kayang pabagsakin ang mga missile at drone ng Russia, pati na rin ang reconnaissance, targeting, logistics, at quadcopter unmanned aerial vehicles o UAVs. Ang huli sa mga ito ay mahalaga sa opensibang operasyon ng Ukraine dahil karaniwan silang kayang magdala ng pampasabog na karga. Ayon din sa Aviation Week, ang tinatawag na medium-class strike drones ay bahagi rin ng kasunduang pinirmahan ng Ukraine sa Swiftbeat. Hindi pa malinaw ang mga detalye tungkol sa mga drone at paano ito gagamitin ng Ukraine. Mas magandang balita ang darating. Ang anunsyo sa kasunduan ng Swiftbeat ay dumating ilang araw lang matapos pumirma ng kasunduan sa militar ang Ukraine at Denmark. Sa kasunduan, maaaring magbukas ng mga pasilidad sa Denmark ang mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine. Tandaan ang problema ng pambobomba ni Putin sa mga pabrika ng Ukraine na nabanggit kanina. Isa ito sa mga posibleng solusyon sa problemang iyon. Sa ilalim ng bagong kasunduan, gagamitin ng Ukraine ang mga pabrika nito sa Denmark para gumawa ng mga sandata, kabilang ang mga drone, na ibabalik sa Ukraine para magamit ng kanilang sandatahang lakas. Pinuri agad ni Herman Smetanin, ministro ng mga estratehikong industriya ng Ukraine, ang makasaysayang kasunduan. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi niya na 1 taon na mula nang pondohan ng Denmark ang paggawa ng mga sandata ng Ukraine. Bilang unang bansa na gumawa nito, ngayon, ito na ang unang bansa kung saan nag-e-export ang Ukraine ng sariling mga teknolohiyang pangdepensa para sa produksyon at supply sa hukbong sandatahan nito. Ayon kay Smetanin, ang kasunduang ito ay mahalagang hakbang sa kooperasyong pangdepensa ng Ukraine. Aniya, ito ay natatanging halimbawa ng internasyonal na kooperasyon para sa industriya ng depensa ng bansa. Lubos akong nagpapasalamat sa Denmark para sa napakahalagang tulong na ito sa industriya ng depensa ng Ukraine, sa maagap na mga desisyon at suporta sa mataas na antas ng kooperasyong pangdepensa. Mayroon pang iba. Noong ika-3 ng Hulyo, iniulat ng Kiev Independent na pumirma rin ang Ukraine ng kasunduan sa United Kingdom
para sa produksyon ng Ray Bird drones. Makikipagtulungan ang Skytan ng Ukraine sa kumpanyang Prevail Solutions ng United Kingdom upang gawin ang mga drone na dinisenyo ng kumpanyang Ukrainian at nakilala na sa digmaan sa Ukraine. Sa kabuuan, ang mga Ray Bird ng Skytern ay nakapagtala na ng 350,000 oras ng paglipad at naging dahilan ng bilyong dolyar na pinsala sa mga puwersa ng Russia. Dahil sa tulong ng United Kingdom sa paggawa ng mga drone, inaasahang lalakas ang mga Ray Bird na sasali sa digmaan sa madaling panahon. Malinaw na mas pinangangasiwaan na ng Ukraine ang mga pangmatagalang aspeto ng kanilang produksyon ng drone, habang pinag-aaralan din nila ang mga posibleng pamumuhunan sa hinaharap. Pag-isipan mo ang kahulugan ng mga kasunduang ito para sa hinaharap, lalo na ang mga nilagdaan kasama ang Denmark at United Kingdom. Sa parehong kaso, magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga bansang ito sa mga drone ng Ukraine. Ibig sabihin, makikita nila kung ano ang kayang gawin ng mga drone na iyon. Posibleng sumunod ang Denmark sa pamumuhunan at maaaring mamuhunan din ang United Kingdom para gumawa ng ilang drone para sa sarili. Ganoon din sa Ukraine. Ibig sabihin mas maraming pera ang mapupunta sa pondo ng kanilang digmaan, pera na magagamit nila para higit na palakasin ang kahanga-hangang kakayahan sa paggawa ng drone. Ang 700% na pagtaas ng produksyon ng drone ng Ukraine ay hindi rin nag-iisa. Sa halip, isa lang ito sa mga aspeto ng industriya ng depensa ng Ukraine na patuloy na umuunlad mula ng salakayin ni Putin. Noong Pebrero, iniulat ng Militani na tumaas ng 75% ang kapasidad ng produksyon ng industriyang niyang pangdepensa na iyon. Kinapanayam din nila si Smetanin na nagbigay linaw kung ano ang ibig sabihin nito sa usaping pinansyal. Ang kakayahan ng industriyang pangdepensa ng Ukranya ay lumago ng 35 beses sa loob ng 3 taon ng pananakop. Mula dolyar, 1 bilyon noong 2000, 22 hanggang dolyar, 35 bilyon sa 2025 ayon kay Smetanin. Ang pangunahing problema ng Ukranya sa larangan na ito ay hindi tugma ang kanilang produksyon sa pagbili. Ayon kay Militani, gumasta ang Ukraina ng dolyar, 9 bilyon mula sa sariling pondo at 15 bilyon mula sa dayuhang pamumuhunan para sa mga lokal na armas. Noong 2024, kung ipagpapalagay na pareho ang antas ng pamumuhunan para sa 2025 ang Ukranya ay gagamit lamang ng halos 1/4 ng kanilang kakayahang paggawa. Muli, awan tumuhamanta. Muli papasok dito ang mga naunang argumento tungkol sa panlabas na pamumuhunan. Habang mas maraming kasunduan ang napipirmahan ng Ukranya sa mga katuwang nito, mas malaki ang tsansang dumaloy ang pera. Malakihan na ang produksyon ng mga drone sa Ukranya. Ang pagpapatente at paglisensya ng mga drone na iyon sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng kita na magbibigay daan sa Ukranya na makaagapay sa paglago ng kanilang industriya ng depensa. Magiging malaking pagbabago iyan para sa digmaan sa Ukranya. Noong Mayo 30, naiulat na ang industriya ng depensa ng Ukraina ay natutugunan na ang halos 40% ng pangangailangan ng kanilang sandatahang lakas. Ang kakulangan ng mataas na bilang ay dulot ng pangangailangan ng Ukranya na kumita ng mas maraming pera para sa pagsuporta at pamumuhunan sa industriyang iyon. Maaaring maging susi ang mga drone kung magagawang pagkakitaan ng Ukranya ng mas mahusay ang kanilang mga drone matapos nilang mag-beast mode sa produksyon, maghahatid ito ng 1-2 na suntok kay Putin. Mas maraming drone ang umaatake sa mga tropang Ruso habang mas maraming pera ang pumapasok sa lumalaking sektor ng depensa ng Ukranya. Pero habang maganda ang lahat ng balitang ito para sa Ukranya, mahirap ding baliwalain ang isang mahalagang bagay. Pinalalakas din ng Rusya ang kanilang produksyon ng drone. Noong Hunyo 27 iniulat ng Moscow Times ang mga natuklasan ng isang think tank na tinatawag na Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting o Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting. Ang generic na pangalan na iyan ay parang isang panlilinlang. Ang Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting ay konektado sa Kremlin. Ibig sabihin ang mga datos na inilalabas nito ay dapat pagdudahan. Gayunpaman, ayon sa think tank, tumataas ang produksyon ng mga drone ng Russia. Noong Mayo 2025, tumaas ng 17% ang produksyon ng Russia ng mga drone kumpara sa nakaraang buwan. Sa unang 5 buwan ng 2025, tumaas ng 37% sa average ang produksyon ng drone ng Russia.
na naitala bilang pinakamataas na record. Ang sinasabing paglago na ito ay kasunod ng pahayag ni Putin na ang 15 milyong drone na di umano'y ginawa ng Russia noong 2024 ay hindi sapat para sa mga operasyong militar ng Russia. Bagamat dapat pagdudahan ang mga numero ng Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, ipinapakita naman ng ulat mula sa Kiev Post na seryoso si Putin sa ambisyon ng Russia pagdating sa mga drone. Ayon sa ulat, mayroong kumpanyang Ruso na tinatawag na Aerohit na nakabuo ng malawak na network ng mga kasosyong Tsino. Sa tulong ng mga kasosyo, nakakakuha sila ng tinatayang 10,000 drone bawat buwan o 120,000 kada taon na ginagamit sa Ukraine. Pagsamahin ang ganitong uri ng mga kasunduan sa sariling paggawa ng drone ng Russia at malinaw na ginagaya ni Putin ang estratehiya ng Ukraine sa paggawa ng mas maraming drone. Hindi magiging tama na sabihin na ang pagtaas ng produksyon ng drone ng Ukraine ay direktang tugon sa mga hakbang na ito ng Russia. Hindi ito ganoon. Susubukan ng Ukraine na gumawa ng mas maraming drone hanggat kaya nito dahil ang mga unmanned aerial vehicle ay isa sa pinakamalalakas nitong sandata laban kay Putin. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na pinalalaki rin ng Russia ang produksyon ng mga drone nito gamit ang mga investment, pakikipagtulungan, at mabilis na paglago ng lokal na industriya ng paggawa ng drone. Nananatiling nangunguna ang Ukraine sa Russia. Napakahalaga niyan. Patuloy ang malakas na pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang mga drone. Kung mas marami ang drone ng Ukraine, may isang aspeto sila na lamang sa Russia. Sa isang digmaan na karaniwang pabor kay Putin ang dami ng puwersa. Ibig sabihin, naka-activate na ang beast mode ng Ukraine. Tumaas ng 9% ang produksyon ng drone sa Ukraine at nakikipag-partner sila sa mga kaalyado para mas marami pang magawa. Nagbubukas ito ng daan para makagawa sila ng mas marami. Ito ang implikasyon nito sa digmaan sa Ukraine. Una, may issue sa bilang na nabanggit kanina. Mula nang magsimula ang pananakop ni Putin, naharap ang Ukraine sa kakulangan ng tauhan. Hindi pa rin nagbago iyon kahit na napakaraming kaswalti ang naidulot ng Ukraine sa Russia. Ayon sa United 24 Media, lumampas na sa 1 milyon ang bilang ng mga sundalong Ruso na namatay, nasugatan o nabihag noong Hunyo. Napupunan ng Russia ang karamihan sa mga nawalang sundalo sa pamamagitan ng pagkuha ng 3,000 at 1,000 kontraktual na sundalo buwan-buwan. Tandaan na hindi pa rin ganap na nagmomobilisa ang Russia. Kung gagawin niya iyon, opisyal nang idedeklara ni Putin ang digmaan laban sa Ukraine na iniiwasan niya hanggang ngayon. Tinutukoy pa rin niya ang digmaan na ito bilang isang espesyal na operasyong militar. Pero kung magmomobilisa ang Russia, daan-daang libong karagdagang sundalo ang maaaring pumasok sa Ukraine. Samantala, hirap ang Ukraine sa kakulangan ng mga sundalo. Tinataya ng International Institute for Strategic Studies na kailangan ng Ukraine ng humigit kumulang 50,000 hanggang 100,000 bagong tropa upang mapalakas ang kanilang nauubos at pagod na mga puwersa. Mahirap hanapin ang mga tropang iyon, lalo na't lumalamang ang Russia sa bilang. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa mga drone? Ang Sentro para sa Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral o Sentro para sa Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral ay nag-aalok ng posibleng sagot. Ayon sa Sentro para sa Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral noong Abril, simple ang hinaharap ng militar ng Ukraine. Kaunting sundalo at mas maraming drone. Sa pagsasalita sa konteksto ng hinaharap kung saan nagkasundo na ang Russia at Ukraine sa tigil putukan, sinabi ng Sentro para sa Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral, upang matiyak na ang anumang tigil putukan ay maging pangmatagalang kapayapaan, dapat ipagpatuloy ng Ukraine ang pagpapalit ng mga drone sa tao at mamuhunan sa kombinasyon ng sunod-sunod na air defense at long-range na conventional precision strike. Ang puwersang ito ay nangangailangan ng malalim na strategic reserve na magbabago sa pananaw ng mga malalayang lipunan sa kanilang reserve component at pambansang serbisyo. Marahil ito ang estratehiyang sinusunod ng Ukraine sa kanilang pinaigting na produksyon ng drone. Sa halip na maghanda para sa posibleng tigil putukan, mas marami pang drone ang ginagawa nito para mapalitan nito ang mas marami pang sundalong nawala sa digmaan hanggat maaari. Pangmatagalan ang laban ng Ukraine dito. Walang senyales si Putin na nais niyang wakasan ang digmaan hanggang makuha niya ang kanyang nais. Kaya't gumagawa pa ng mas maraming drone ang Ukraine para makabuo ng mas malaking banta sa Russia at baka makatulong din sa kakulangan nila sa tao. Ang kalamangan ng Russia sa bilang ng tao ay isa sa pinakamalalaking asset ni Putin. Kung magagamit ng Ukraine ang mga drone para mapantayan ang kalamangan na iyon,
baka makahanap sila ng paraan para manalo sa digmaan. At kung pag-uusapan ang pagdulot ng pinsala sa Russia, mas marami pang magagawa ang Ukraine kapag gumagawa na sila ng napakaraming drone. Sa pangunahing larangan ng labanan, ang mga drone na ngayon ang responsable sa hanggang 80% ng mga nasasawi sa digmaan sa Ukraine. Para sa Russia, ibig sabihin nito na mga 800 sa tinatayang 1,000 sundalo na nawawala nila kada araw ay namamatay o nasusugatan dahil sa mga unmanned aerial vehicle ng Ukraine. Ayon yan sa teknolohiya ng hukbo at yan ang mga numerong ikatutuwa ng Ukraine. Simple lang ang lohika. Mas maraming drone, mas maraming casualty. Kung magagawa ng Ukraine iyon habang nababawasan ang sarili nilang casualty rate sa kabila ng kakulangan nila sa tao, doble panalo yun. Gumagamit din ng Ukraine ng mga drone para umatake sa loob ng teritoryo ng Russia. Bagamat marami ng halimbawa nito pagdating sa long-range strike, marahil ang kahangahangang halimbawa ay mula sa Operation Spiderweb noong Hunyo. Nagawang ipuslit ng Ukraine ang mahigit 100 quadcopter first-person view drones papasok sa Russia gamit ang mga truck, bago nila pinakawalan ang mga drone na iyon sa ilang base ng himpapawid ng Russia. Ayon sa National Broadcasting Company News, ang resulta ay pagkasira ng tinatayang 7 bilyong kagamitan ng Russia, kabilang ang kanilang mga pangunahing bomber at spy plane. Kung balak ng Ukraine na magsagawa pa ng mga operasyon na katulad nito sa hinaharap, kakailanganin nila ng mas maraming drone. Ang layunin ay magdulot ng pinakamaraming pinsala sa Russia hanggat maaari, at ngayon, ang mga drone ang pangunahing sandata ng Ukraine para gawin iyon. Makatuwiran lang na pinalakas nila ang produksyon at may mga plano pang gumawa ng mas marami pa kaysa sa ginagawa nila ngayon dahil sa 900% na pagtaas. At naroon din ang malaking issue na dapat isaalang-alang ang Estados Unidos. Makatarungan sabihin na naging magulo ang relasyon ng Ukraine at Estados Unidos mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Donald Trump bilang Pangulo. 2 beses nang pinahinto ni Trump ang tulong militar sa Ukraine at ang pinakahuling halimbawa nito ay noong Hulyo. Nagpatuloy na muli ang tulong militar simula Hulyo 8. Mukhang napagtatanto na ni Trump na niloloko siya ni Putin tungkol sa sinasabi nitong layunin na magtrabaho para sa tigil putukan. Hindi maiwasang mapansin ng Ukraine na 2 beses nang binawi ng United States ang tulong sa kanila. Dapat itanong niya sa sarili kung ang gagagabi-tabingin kapag muling bawiin ang tulong na iyon. Lalo na kung ang pansamantalang paghinto ay maging permanente na. Diyan papasok ang malawakang produksyon ng drone ng Ukraina, kasama ng paglago ng kanilang sariling industriya ng depensa. Ayaw maging independyente ng Ukraina mula sa United States. Mas gusto nitong maging katuwang ang United States sa kanilang depensa laban sa mga puwersang mananakop ni Putin. Gayunpaman, kailangan ding maghanda ng Ukraina para sa posibilidad na iwan ito ng partner at hayaang lumaban mag-isa. Ang 900% pagtaas sa produksyon ng drone ay nakakatulong upang maibsan ang presyo nito. Ganon din ang mga pakikipag-partner sa produksyon ng drone. Ang Ukraine ay pumipirma kasama ang mga kaalyado nito sa Europa, pati na rin ang mga kasunduan sa negosyo nito sa SWIFT at sa United States na tila hiwalay sa tulong ng gobyerno. Hindi inaasahan ang mga pangyayari. Akala ni Putin, madaling masakop ang Ukraine at nabiguman, inisip niyang lalaban ito hanggang magpasyang itigil na ng mga kaalyado ang pagsuporta dito. Ngayon, humaharap siya sa isang Ukraine na muling lumalakas ang industriya ng depensa at gumagawa ng mas maraming drone kaysa dati. Ang 900% pagtaas ng produksyon ng drone ay nangangahulugang libo-libong karagdagang biktima para sa mga sundalo ni Putin. At habang pinapataas ng Ukraine ang produksyon ng mga drone nito, na lumilikha ng potensyal para sa malaking pagpasok ng dayuhang pamumuhunan, pinuputol din nito ang pinansyal na lifeline ni Putin. Sinisira ng Ukraine ang huling bagay na bumubuhay sa Russia, ang Shadow Fleet. Alamin pa ang iba sa aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine.